ang isa sa pinaka magkabuluhang pangyayari sa kasaysayan natin bilang mga Pilipino. Isang pangyayari na madalas mali ang pagkakaunawa kung hindi man tuluyang nawala na sa isipan ng marami. Isang pangyayari na nag-iwan ng pamanang patuloy nating nararamdaman sa ating kasaysayan, sa lipunan at sa ating pagkakakilanlan. 505 taon na ang nakalipas nang maganap sa baybayin ng islang ito ang unang pakikipagkapwa sa pagitan ng ating mga ninuno at ng mga hapot may sakit ng marinong Espanyol na tumuwid ng karagatang Pasipiko. Mula sa mahabat na salimuot na paglalayag, tila isang grasya mula sa Panginoon ang lupaing natanaw ng mga kasapi ng ekspedisyon ni Hernando Magallanes noong 16 ng Marso. 1521. Dahil sa haba ng kanilang paglalakbay, umasa na lamang sila sa rasyon ng tubig na nalulumot at kakarampot na pagkain nakuha sa sandali nilang pamamalagi sa maliliit na isla ng Pasipiko. Pero dahil sa kaba at paninibago sa kanilang kinalalagyan, pinili nila Magellan at na maghanap ng maaring pagdaungan na payapa at may pagkukuhanan ng malinis na tubig katulad ng dinagit ni Father Kim kanina, yung tubig natin dito, galing sa Cantilado Creek. Iniwasan nila ang pulo ng suluan kung saan ay malaki ng pamayanan ang ating mga ninuno as piniling lumapag sa baybayin ng isla ng Homonhon dito po. Isla kung saan walang pamayanan dahil sagrado ang lupain nito bilang tahanan ni Makapatag, isa sa pinakamahalagang Diyos ng mga ninuno ng mga waray. Sa islang ito, nakahanap sila ng kapayapaan at malinis na batis na kanilang ipinangalan sa kanilang mga sulat at sa lugar na ito sila natagpuan ng ating mga ninuno mahina, may sakit at nangangailangan ng kalinga. Sa oras ng panganib at pangangailangan, hindi nagdalawang isip ang ating mga ninuno na magbigay ng tulong, paghatag hinbulig, isa sa mga banyagang manlalakbay sa pamamagitan ng pagkain at naiinom. Tinulungan nilang maibsan ang uhaw ng mga taong hindi nila alam ang pinagmulan at hindi nila alam ang pakay sa kanila. Kung kaya't kinikilala rin natin ang nangyari sa araw na ito bilang panagtawo o humanity sa Homonhon, na sa kabila ng pagkakaiba ng wika, ng kalinangan, at sa harap ng maraming pangamba, nauna pa rin ang diwa ng pagtulong sa kapwa. At dito sa pagkakataong ito, unang nakadaupang palad ang mga Pilipino at ang mga Espanyol o mga Westerner na siyang magiging bahagi ng ating kwento bilang sambayanan sa susunod na 300 taon. Mula rito, maraming nangyari, parehas na masasaya at masalimuot sa ating kasaysayan na siya nagpalalim ng ating pakikipag-ugnayan sa mga Kastila. Pero nananatiling halaga ng mga araw ng pakikipagkatapat tao ng ating mga ninuno dito sa Homonhon bilang sulong na gabay sa landas natin bilang mga Pilipino na sa kabila ng lahat, nananaig pa rin ang kabutihan sa sanlibutan, lalo na ang kabutihan ng loob para sa kapwa. Isang tradisyong alam ko na likas sa mga mamayan ng bayan ng Giwan, lalo dito sa Homonhon, tradisyong pinatutunayan hanggang sa kasulukuyan. Maigi rin pong alalahanin natin sa kabila ng Pasipiko sa Hapon, noong araw nito rin, March 17, pero 1865, sa Nagasaki po sa Japan. Alalahanin natin yung mga ibang Japanese Christians po, sila Takayama, Blessed Takayama, ay pumunta dito dahil pinapersecute sila ng mga Hapones. Pumunta sila dito sa Manila. Tapos noon ay pinabuwag ng relihiyong Katolisismo sa Japan. Dumating mga Amerikano noong 1850s, tapos dumating mga Protestante sa Hapon. Tapos mga Pranses na missionary ay nagbukas ng simbahan.
may mga matatandang babae na pumunta sa simbahan ng mga Pranses na misyonaryo na Katoliko at nakita nila ang imahen ng Birhen, na mahal na Birhen. At tinanong nila ng matandang lola sa pare, saan po yung mahal na Birhen at nakita namin? So, tinuro. So, nakita nila yung kakaiba ng bagong Pranses na misyonaryo sa mga protestante. At nakita nila, kayo nga hinanap namin, matagal nang hinanap na Katoliko. So, nasabi niyang matandang babae sa mga pare, magkaparehas tayo ng puso. Parehas kita sa kasing-kasing. We are the same heart. So, ganyan po. Natuklasan ang Katolisismo sa Japan, itong araw na rin ito, pero 1865. So, pwede rin natin tandaan na maraming nangyari sa araw na ito. Na ganyan, magkakahawig po yung kahulugan. Bilang panapos, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat, lalo na sa pamahalang bayan ng Iwan at sa inyo, mga taga-Homanhon, sa patuloy ninyong pangangalaga at pagsasabuhay sa bahaging ito ng kasaysayan. Naway, kahit na mainit na po ang araw, naway manatili ang kabutihang loob at ipinagkaloob ng ating mga ninuno sa mga nangangailangan sa atin ngayon at magpakailanman. Damo nga salamat.